Hello, mic sound check. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan. At meron tayong patuloy na gawain at ang ating panahon ay may konti pa rin pag-ulan, may konti pa rin pag-ambon, pero mas mainam na ho kaysa sa nakaraang mga 4 o 3 araw na talagang todo buhos ang ulan sa matagal ng panahon. So purihin ang Diyos sa kanyang patuloy na pag-iingat. Salamat sa Diyos sa bawat isang naririto. Patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. At ilang mga announcements po muna bago tayo dumako sa ating gawain. Muli ho, nakakasana ang ating hong sports fellowship at ang petsa na naibigay ho sa atin ng barangay para magamit yung covered court ay August 21. So August 21 ho ang ating sports fellowship, 9 a.m. to 5 p.m. And meron tayong iba't ibang categories: men's basketball, women's volleyball or mixed volleyball, badminton, table tennis, dart, relay race, men's 3 points, women's 3 points, kids free throw. Hindi pala women's free throw lang pala, hindi pala women's 3 points. Mga baka hindi magsip-abot yung tira pag women's 3 points. Chess, dama, sungka, scrabble, at merong sinabi kanina eh. Ano yun? May sinabi kanina, may narinig ako kanina, sabi ko, dagdag na. Well, anyway, sa lumaon, Box. So pag-pray ho natin, at meron tayong sign-up sheet ho doon sa likod. Please sign up. Pwede lang maglaro yung naka-sign up. Ngayon, kung merong multiple, halimbawa sa chess, 3 yung nag-sign up na lalaki, well, maglalaro muna sila dito sa church, and then yung mananalo ang pangsasabak ho natin. So ganun ho ang ating gagawin at nawa ho ito yung maging time ng ngayon. Kung meron naman na halimbawa magbabasketball na siya, mag-chess pa siya, mamili na lang siya kung alin dun sa dalawang yon to give way para dun ho sa iba. So pag-pray ho natin yan at paghandaan, at baka magkaroon na tayo ng mini tournament bago yung pinaka date ho na ito. At pag-pray ho natin. And also, month ng August, magkakaroon ho tayo ng Couples Fellowship. Wait for further announcements para ho sa schedule ho niyan. At ipag-pray ho natin ang ating mga gawain this August. Okay, I believe yun ho ang nagko-cover sa ating mga announcements and reminders. At muli ho, pag-pray natin, sila Brother Dave hanggang ngayon ay may tubig pa rin sa kanila. At salamat sa Diyos, hindi masyadong tumaas. Pero nevertheless, kailangan pa rin nilang mag-evacuate dun sa second floor at alam naman ho natin yung kalagayan niya dahil siya ay bagong opera. So pag-pray natin na everything will work out fine at napapatuloy silang ingatan at gabayan ng Panginoon at talagang gustong-gusto niyang mag-church pero mahirap dun sa kanilang kasalukuyang kalagayan. So pag-pray po natin sila. Tayo ho ay dumako sa ating paghahanda sa pagsamba. Tayo magkaroon ng sandali ng tahimik, personal na pananalangin sa Diyos. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong dakilang biyaya. Aming pinupuri at aming natamasa ang dakilang kaligtas at alam namin, O Diyos, na ito ay dahil sa iyo. Salamat, Panginoon. At kagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, ikaw na nagbigay ng iyong bugtong na anak ay hindi mo ipagkakait ang iba pang mga bagay na kailangan namin upang kami ay magpatuloy sa kaligtasan. Ang iyong sadaling ito, Panginoon, sa aming paghahanda sa pagsamba, ikaw po daw ang gumabay sa amin. Bigyan mo kami ng tamang puso, tamang isip. Tulungan mo kami, Panginoon, tunay nga maluwalhati ka sa lahat ng aming gagawin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagnanasa na maitaas ang iyong pangalan. Lord, tulungan mo kami na hindi maging mechanical na lamang ang mga ito. Nawa sa aming bawat pag-awit ay maitaas ka namin. Sa aming pananalangin, O Diyos, maging ito nga ay tunay na pakikipag-usap sa iyo. Sa aming pagbabasa ng iyong salita, paalala mo sa amin na ito ay salita ng may lalang sa amin. At ngayon din sa pangangaral, Panginoon, nawa ang katotohanan mo ay marinig. At patuloy mo itong gamitin sa ikababago ng buhay ng iyong mga anak at sa patuloy na ikaliligtas ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, maging aming mga kapatiran na ng mga pangangailangan. Particularly, O Diyos, we pray for Brother Dave and his family, the whole Paulin family. Tulungan mo po sila
At nawa, Panginoon, ang kanilang kalusugan, ikaw ang mag-ingat. At sa iba pa namin mga kapatiran na handoon ng mga karamdaman, ng iba't ibang sitwasyon na maaaring dulot din ng ganitong kapanahunan, o Panginoon, kahabagan mo. Lord, ang aming bansa, ang mga namumuno sa aming bansa na napaka-abala sa nangyaring epekto ng maraming pag-ulan at bagyo na ito. Nawa, O Diyos, tulungan mo, bigyan mo, Panginoon, ng karunungan, at ilayo mo rin, Panginoon, ang mga manggagawa ng masama at nagsusubok pa na mga abuso sa mga ganitong kalagayan. Kaya po, Panginoon, muli sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. At nawa kami bilang mga mananampalataya ay patuloy na maging maliwanag na ilaw saan mo man kami ilagay, at patuloy ang aming mga buhay ay magdala ng kaluwalhatian sa iyo. Ingatan, gabayan, tulungan mo po kami. Siyasatin mo rin kami, O Diyos, sa anumang mga pagkakasala, salita, kaisipan, o mga bagay na gawa na taliwas sa iyong kalooban. Panginoon, patawarin mo po kami. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po imawit sa Panginoon. At tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin, As the Deer. As the deer panting for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you, Lord, can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Manalili po tayong nakatayo para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po. Sabay-sabay po nating basahin mula sa aklat ng Genesis chapter 3, verses 1 to verse number 7. Basahin po natin. Ready? Read. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae,
Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mari na po kayong magsiupo. Tayo po'y muling mawit sa Panginoon. Huwag po natin The Church's One Foundation. The Church's one foundation is Jesus Christ our Lord. She is His new creation by water and the Word. From heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses with every grace endued. Mid toil and tribulation and tumult of her war, she waits the consummation of His forevermore, till with the vision glorious her longing eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church at rest. Yet she on earth hath union with God the Three in One, and mystic sweet communion with those whose rest is won. O happy ones and holy, Lord, give us grace that we, like them, the meek and lowly, on high may dwell with
Tayo po'y magsitay lahat para po sa ating pagkakaloob. Magandang tanghali po mga kapatid, purihin ng Panginoon. Para po sa ating pagkakaloob, sabay-sabay po nating basahin mula sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Sumandali po tayong manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, Ama, kami muling nagpupuri at nagpapasalamat, Ama. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga biyaya, O Diyos, na ipinagkakalob mo sa amin sa araw-araw. Higit sa lahat, O Panginoon, ang iyong mga anak ay sama-sama, Panginoon, na nagpapasalamat sa dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob. Tunay nga, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sapagkat kami na iyong mga nilikha, Panginoon, ay mga makasalanan, Ama. Ngunit ikaw na aming Diyos, Panginoon, ay unang nagmahal sa amin. Ama, salamat sa iyong pagkasugo ng iyong bugtong na anak ng aming Panginoon sa Kristo at sa pamamagitan, Panginoon, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, kami ay may tiyak at tunay na kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa mga nagdaang araw na iyong pagpapala at pag-iingat. At aming Panginoon ay hinihiling sa iyo, O Diyos, na anumang panahon pa ang nalalabi sa aming buhay, O Diyos, loobin mo, Panginoon, na sa bawat sandali, Panginoon, ay aming magawa ang iyong kalooban. Tulungan mo kami, patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga maling pag-iisip na maging sa aming mga gawa, O Diyos, na hiwalay sa kabanalan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na lumakad sa liwanag ng iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon. Aralan mo kami, O Diyos. Sawayin mo kami, O Panginoon, sa mga pagkakataon na nandoon ang pagkakamali. Ganun din, Panginoon, aming hinihiling. Dagdagan mo ang pananampalataya, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos. Loobin mo, Panginoon, na magsumigla kami, Panginoon. Huwag mo po kaming hayaan na nanlulupaypay, O Diyos. Revive us again, O Lord, sa mga pagkakataon na nandoon ang pagkukulang. At paalalahanan mo kami, O Diyos. Ama, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa pagpapatuloy ng mga gawain sa dakong ito. Amin dinadalangin sa iyo na gamitin mo, O Diyos, upang ang iyong mga anak, Panginoon, ay lumago sa pananampalataya, Panginoon. Higit sa lahat, Ama, tumawag ka ng mga kaluluwa, magligtas ka, O Diyos, mahabag ka, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, O Diyos, na wala pa sa pananampalataya. Ama, sa pagpapatuloy po ng aming mga gawain, sa aming mga pag-aawitan, Panginoon, at sa bahaging ito na kami magkakaloob. Bago namin, Panginoon, ihatid ang mga handog na nagmula sa iyong mga biyaya, Panginoon, ay aming hinihiling, Ama, na patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magsitay po tayo muli. Muli po tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Oh, how I love Jesus. There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest
It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfectly. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me what my Father had in store for every day. And though I tread a darksome path, He'll sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe. Its sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Magsipo na pong lahat. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nagkaroon ho tayo ng kaunting break sa ating pag-aaral mula sa Book of Psalms. And I decided na tayo ho ay pumunta sa pinakauna, and that is in the Book of Genesis. At kung nakakasama ho namin kayo sa ating pag-aaral sa Time in the Word, ay nandito na tayo sa Genesis chapter 3. Pinag-aralan natin sa Time in the Word ang biblical anthropology or the biblical doctrine of man. At pinag-aralan natin kung paano nilikha ng Diyos ang tao sa Genesis 1 and 2. And now we are in the section na ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. At ang tao ay nahulog sa kasalanan at isa sa mga kaparaanan na kaya ito na pangyari ay dahil kay Satanas. Well, nais ko hong i-prop ang atin hong pag-aaral ngayong hapon upang ipaalala sa atin ng isa sa pinaka-iconic historical warfare figure. Walang iba kung hindi ang tinatawag na Trojan horse. Ito ay very iconic, so much so na ito ay ginamit na pangalan ng isang uri ng virus sa computer. Na ang gagawin ng virus ay pag nakapasok sa computer mo, ito ay kakalat sa iba't ibang mga files and will wreak havoc sa iyong computer system. And that is basically the Trojan horse. Na pagkatapos kubkubin ng Greeks ang city of Troy, for more or less 10 years, hindi nila magapi yung syudad ng Troy. Well, naisipan nilang lukohin ang mga taga-Troy at magpanggap na sila'y sumuko na at sila ay gumawa ng isang malaking statwa ng kabayo na gawa sa kahoy na di umano ito ay isang offering para sa gods ng Troy at nagsisimbolo ng pagkatalo ng mga Greeks. And for celebration ng mga taga-Troy ay kinuha nila itong kabayong ito at ipinasok sa kanilang syudad para ipakita sa lahat ng tao na nagwagi ang Troy at na hindi nakapanakop ang napakalakas na Greek army. Lo and behold, sa loob ng Trojan horse na yon ay ang mga piling-piling sundalo ng Greeks at
ng Greece at sila ay lumabas sa gabi at binuksan ang mga gates and nakapasok ang mga kaaway at so and so on at bumagsak ang city of Troy because of the Trojan horse. And let us be reminded, kaya ko ginamit ang larawan na ito ng isang gera, let us be reminded that the Christian life is always, it's almost always ginagamit ang larawan ng labanan. At sinabi ng Biblia that yes, we are engaged in a daily spiritual battle, spiritual warfare. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Tayo ay lagi na nakikipaglaban sa mga makapangyarihan na kalaban. At hindi lang basta makapangyarihan ng kalaban, kagaya ng mga Greeks nung time nga na yun para masakop ang city of Troy, they became subtle. Sila ay naging mapandaya. Sila ay nagkunwari. At kung merong isang paboritong ginagawa ang ating kaaway na diablo, kung merong isang pangunahing ika nga ay weapons of his warfare against God's people, and that is walang iba kundi ang deception. Pandaraya. At hindi tayo dapat maging ignorante sa mga kaparaanan ng ating kaaway. Paalala sa atin ang salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Hindi tayo ignorante sa kanyang mga devices. As we have studied kanina sa 2 Corinthians o sa 1 Corinthians chapter 10, the things that are written aforetime, verse number 11, 1 Corinthians 10:11, now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition. Sinulat ito para sa admonition sa atin. Sinulat ito para sa warning sa atin. At hindi tayo dapat maging ignorante sa mga kaparaanan ni Satanas sapagkat meron na siyang mga ginawa, meron na siyang mga kilos. At dito sa Genesis chapter 3, ang atin hong layunin ay matuto, mapaalalahanan sa kaparaanan ni Satanas. At isa sa mga pangunahing kaparaanan niya ay pandaraya, at isa sa mga pangunahing pag-a-applyan niya ng pandaraya ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Aatakihin niya ang salita ng Panginoon. One of the primary devices of the devil is the perversion and the denial of the Word of God. Bago ho tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, help us not to be ignorant of the devices of Satan. Panginoon, tulungan mo kaming maging mapagbantay. At Lord, nawa itong mga nasulat na, nangyari at nasulat na mga nangyari dati, ay maging matindi at malinaw na paalaala sa amin, na warning sa amin. Ama, tulungan mo kami, paalalahanan mo kami. Nawa ang bawat isa sa amin ay patuloy na maging mapagbantay, sapagkat ang aming kaaway ay hindi tumitigil na parang leyong umaatungal at umaaligid. O tulungan mo po kami. Ikaw patuloy na gumawa sa amin, ikaw patuloy na magpabanal sa amin. Lord, kung meron mang naririto na wala pa kay Kristo, maawa ka, ay ikaw po nawa ang magligtas. Sa ngalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen. As we have said, one of the primary devices of the devil is the perversion and the denial of God's Word. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa 2 Corinthians, buksan lang ho natin, chapter 11, 2 Corinthians chapter 11, and verse number 3, ang sabi niya, but I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. So here is Apostle Paul, ang sabi niya sa mga Kristiyanong nasa Corinth,
kung paanong ako'y natatakot na kung paanong si Satanas ay gumawa doon sa Hardin ng Eden at dinaya at niloko si Eva, ay pwede rin niyang gawin sa inyo. At mga kapatid, pwede at ginagawa pa rin yan ni Satanas ngayon. So what good and what very good thing na maaaring gawin natin na balikan, okay, tingnan natin ano ba ang ginawa ni Satanas noon. At matuto tayo mula sa mga bagay na ito. Nais ko munang sabihin, ang pangunahing target ni Satanas ay hindi ang pisikal na katawan. Ang pangunahing target ni Satanas ay hindi ang yung pera o mga kayamanan. Ang pangunahing target ni Satanas ay ang ating kaisipan. Dahil kung magagawa niya na magpasok ng mga maling kaisipan, mga maling ideya, kagaya ng ginawa niya kay Adan at kay Eva, ay siya ay maaaring makapagdulot ng matinding pagkawasak. That's why ang bawat mananampalataya ay kailangan maging maingat sa bawat iniisip at maging sa mga pananaw na pinangahawakan. Kaya nga ho ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma na naging tugon nila sa dakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoon na ialay ang kanilang mga sarili bilang haing buhay. At ang sabi sa Romans 12 verse 2, and be not conformed to this world. Romans 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed. Kaya merong youth camp ang pangalan, The Transformers. Be ye transformed. Well, how will we be transformed? Ang sabi ng salita ng Diyos, by the renewing of your mind. Nagsisimula sa kaisipan. Narito ang pangunahing labanan. The first and front line of the spiritual battle is the battle for the mind. Kaya ho mga kapatid, isa sa dahilan kaya ako pinili ho ito sapagkat I believe na lalo daw sa panahon natin ngayon sa paglaganap ng internet, ng social media, konting pindot lang, laganap ang mga maling ideya. Napakadaling pumasok. Naalala ko ho ang kwento, isang pamangkin ng aking asawa, as early as, I believe, mga 6 years old yata yung bata. 6 years old. Ang sabi daw nung kaklase sa kanya, search mo sa YouTube, S-E-X. Ang sabi nung kaklase, 6 years old. Oh, mga kapatid, wag tayong. At medyo kumakalat sa social media yung larawan na yung tatay ay nakatayo na may hawak na espada, larawan ng mandirigma na pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya. Ngunit ang problema, yung anak niya na handun sa likod may hawak na cellphone. Na hindi lamang ngayon sa pintuan dumaraan ng kaaway, napakaraming kaparaanan. Kaya kailangan nating maging mapagbantay. Sa 2 Corinthians chapter 10, we are reminded, ang sabi ng salita ng Panginoon na ito, 2 Corinthians 10:4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Binigyang paglalarawan ni Apostol Pablo ang uri ng labanan na meron tayo at ang labanan na ito ay napakatindi. Ginamit niya ang larawan ng pulling down of strongholds. Yung mga nakukutaan ng mga syudad ay kailangan magapi yung mga high and mighty walls. Ano itong tinuturing ng mga high and mighty walls na ito? Verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Take note of those words, imaginations, knowledge of God, every thought. So nahandun talaga ang primary battleground is the battle of the mind. At the primary tool na meron tayo para labanan nito ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ang primary tool na meron tayo para labanan ng mga daya at panlilinglang ng kaaway ay walang iba kung hindi ang katotohanan ng Diyos. At saan natin ito makukuha?
kung hindi sa salita ng Panginoon. Therefore, anong pangunahing aatakihin ng kaaway? Ang salita ng Diyos. At yun ang ginawa niya dito kay Eva. Una ho, tingnan natin sa verse number 1, Genesis chapter 3, the perversion, Satan's perversion of God's word. Satan's perversion of God's word. At the word to pervert meaning to twist. Pagpilipit, pagbaliko, pagmamali. At yun ang ginawa ni Satanas sa salita ng Diyos, pinilipit niya. Ang sabi sa verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Now, narito ang serpent, most definitely bahagi sa creation ng Panginoon, at oo, bahagi siya sa sinabi ng salita ng Diyos na very good. Na paano nangyaring itong serpent na ito ay tinahanan at ginamit ng diablo? Wala tayong alam, hindi binigay sa atin ng record, pero if you can remember sa Gospels na mayroong masasamang espiritu na pinalayas ng ating Panginoong Kristo, pero nakiusap sila ay isugo mo kami doon sa mga baboy. So yes, pwedeng umali ang isang masamang espiritu sa animals. At dito sa puntong ito, it might be in that same way, ginamit ni Satanas ang ahas na nilikha ng Panginoon upang makapagdialogo kay Eva. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang pastor, talaga nga namang napakadaldal, pati ahas kinausap niya. O hindi natin alam, pag nakakita ka nagsasalitang ahas, magugulat ka, lalayo ka. Pero it seemingly, dito sa puntong ito, parang normal, hindi natin alam. Nevertheless, ito ang nangyari. Satan will not appear as a monster. Hindi siya lalabas na kulay pula na naglilisik ang mata, na mayroong hawak na mahaba at malaking tinidor. Lalabas siya bilang isang maganda at maayos at tila baga napakahusay ng kanyang inaalok. Siya ay mapandaya. Sabi ng salita ng Diyos, 2 Corinthians 11:14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Huwag kayong magtaka kahit si Satanas, si Taning ay nagtatransform, nagpapakita na parang anghel ng kaliwanagan. So yung mga naririnig yung nakakapanaginip ng anghel, be very careful. Be very careful. Magpapanggap siya na mabuti. Magpapanggap siya na anghel ng liwanag. Magpapanggap siya na sa Panginoon para makapandaya. He can and he will offer seemingly harmless things, seemingly good things. Hindi niya ito ipipilit sa iyo na alam mong masama. Ito'y gagawin niyang kaakit-akit at kaaya-aya. At ito ang kanyang ginawa kay Eva. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Una, susubukin niya ang iyong kaalaman sa salita ng Diyos. Did God say? Well, maraming mga Kristiyano, nagpapakilalang Kristiyano, kapag tinanong, ano ba sabi ng Bible? Hindi ko alam. Did God say? Sinabi ba ng Diyos? At totoo, ang sinabi ni John MacArthur, nung siya'y tinanong, ano ang pinakamatinding problema ng mga Kristiyanong iglesia sa panahon natin ngayon, ang sagot niya ay ito, ignorante sa Biblia ang maraming nagpapakilalang Kristiyano. Hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sana makita nyo, kaya nga ang push natin for some years na sa ating ministry is for us to know the Bible, to be able to handle the Bible, to meditate, to study the Word of God. Para ito ay maging kasangkapan natin na panlaban sa salita ng Panginoon. Marami ang mga tao, alam nila ay yung sinabi lang ng pastor. Ang alam lang nila ay yung tradisyon. Hindi mo pwedeng sabihin kay Satanas, well, dito na ako lumaki, dito na ako mamamatay. Pero
Pero maraming tao, yun lang ang alam nila. Alam nila ang sinabi ni Dr. Phil, alam nila ang sinabi ni Boy Abunda o ni Chris Aquino, pero hindi nila alam ang sinabi ng Biblia. Marami ang ignorante sa salita ng Diyos. Sa Matthew 22 verse 29, nung kausap ng ating Panginoong Jesus ang mga religious leaders, ang sabi niya, Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the Scriptures. Nagkakamali kayo dahil hindi nyo alam ang salita ng Diyos. At marami mga Kristiyano nahuhulog, nagkakamali, ang daling dumulas, ang daling matukso, ang daling maloko ng kaaway. Dahil sa unang bungad pa lang, did God say? Hindi ko alam. Dahil ignorante. Totoo ang sinabi ng isang theologian, many Christians or professing Christians that is, ay biblically illiterate. So he will try our knowledge of the Word of God. Letter B, he will pervert or twist the Word of God. Pipilipitin niya. Yea, hath God said? Well, sinabi ba ng Diyos? Ye shall not eat of every tree of the garden. Sinabi ba ng Diyos na, sinabi ba ng Diyos na bawal yung kainin ng lahat ng puno dito? Ano ba ang sinabi ng Panginoon? So Genesis chapter 2 verse 16, ang sabi ito, Genesis 2:16. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat. Anong sabi ng Diyos? Sa lahat ng puno, pwede kayong kumain. Pagdating sa verse 17, But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Pwede kayong kumain mula sa lahat ng puno, liban lang sa iisang puno na pinagbawal, yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At paano pinervert ni Satanas ang salita ng Diyos? Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Ginawa niyang negatibo ang salita ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos na napakaganda, yung sinabi ng Diyos na napakasarap, inihanda ng Diyos ang lahat ng punong kahoy, ibinigay niya sa tao, okay, eto, pwede kayong kumain sa lahat. Ang sabi nila, pinagbabawalan kayo sa lahat. Pinagbabawalan kayo ng Diyos sa lahat. Hinahadlangan ng Diyos ang inyong karapatan. Hinahadlangan ng Diyos ang inyong freedom para ma-enjoy nyo ang mga bagay na ito. This question actually accuses God's goodness. Pinararatangan ang kabutihan ng Panginoon na ang Diyos ay hindi mabuti. Hinaharangan kayo ng Panginoon. Pinagkakaila sa inyo ng Panginoon ng bagay na marapat na para lang ay para sana sa inyo. Sinabi ba ng Diyos na bawal kang maging masaya? Sinabi ba ng Diyos na bawal kang yumaman? Sinabi ba ng Diyos na bawal wala ka ng love life o bawal kang maging sikat? At ito ang madalas na ginagamit ng kaaway. At muli, nasabi ko na minsan bilang example, yung isang taong iniimbitahan ko sana dito sa church. Ang sabi, ayoko dyan sa church niyo. Bakit ayaw niyo ho? Ayaw niyo makinig, ayaw niyo sumama sa church. Kasi maraming bawal dyan. At yun ang unang ginagamit. Kaysa marinig nila ang panawagan ni Kristo, lumapit kayo na mga nabibigatan at napapagod at makakasumpong kayo ng kapahingahan. Ang sinasabi nila, pag pumunta ka dyan, madaming bawal. Madaming bawal. Satan perverts God's word. Let us see, he will insert questions or doubts to God's truth. Maglalagay siya ng tandang pananong kung saan naglagay ng period ang Diyos. Maglalagay siya ng question mark, ng doubt sa mga bagay na sinabi ng Diyos na tiyak. Hindi niya outrightly aatakihin ang salita ng Diyos. Susubukan niya tayong pagbigyan ng question mark ang salita ng Panginoon.
Isang magandang example, do you really need to obey your parents? Talaga ba? Tama ba yung, teka nga muna young people, tama ba yung sinabi ng Bible na children, obey your parents? Tama ba yung sinabi ng Bible na huwag pabayaan ang pagtitipon? Baka pwede namang online lang. Hindi ba pwedeng sambahin mo rin ang Diyos sa bahay? Pwede ba yun, di ba? Ay, baka, talaga bang bawal makipagrelasyon sa hindi ligtas? Eh malay mo maligtas din. Talaga bang bawal ang babae sa babae, lalaki sa lalaki? Di ba sila naman yung nagmamahalan? At ang pagmamahal ay mula sa Diyos. Again, questions and questions and questions and questions. At narito ang napakahirap. If we do not know the Word of God, how will we answer? Paano tayo sasagot ng may kawastuhan kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? And the moment na maging successful si Satanas na maglagay ng question mark sa ating kaisipan patungkol sa maliwanag na sinabi ng salita ng Diyos, patungkol sa otoridad ng salita ng Panginoon, ito na ang simula. Yea, hath God said. So he will pervert the word of God. Number 2, he will diminish. Satan's diminishing of the judgment of God. Ibig sabihin ng salitang diminishing, binababaan, binabawasan, pinaliliit. Yung kahatulan ng Panginoon sa kasalanan, palalabasin ni Satanas. Yung, halimbawa, ang sinabi ng salita ng Diyos, ang bayad niyan, 1,000,000. Sasabihin niya, hindi, 100 lang yan, wag ka mag-alala. Kayang-kaya. Verse number 4, Genesis chapter 3. Ang sabi ng Panginoon kay Adan sa Genesis 2 verse 17, for the day that thou shalt eat thereof, thou shalt surely die. Sigurado, mamamatay ka. Pagdating sa Genesis 3 verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely, or ye shall not surely die. Pinervert at diminish ni Satanas ang judgment ng Panginoon. Huwag ka mag-alala, hindi ka mamamatay. Yung ginigay na babala ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, if ye shall live after the flesh, ye shall die. At maaaring meron pa rin hanggang ngayon ay sinusubukan at binubulungan. No. Basta umattend ka lang sa church every Sunday, Monday to Saturday, live after the flesh. You will not die. Nagsisimba ka pa rin naman. Alam mo pa rin naman ang gospel. Okay lang na if you're living after the flesh, you do not love God, okay lang yan. Walang nagiging pagbabago sa buhay mo. Hindi ka patungo sa kabanalan. Hindi nakikita ang ebidensya ng gawa ng banal na Espiritu. Okay lang yan. Nagsisimba ka pa rin naman, di ba? You hold to Reformed theology pa nga eh. If you live after the flesh, ye shall die. And then Satan says, no. Okay ka pa rin. Ang sabi ng Panginoon kay Adan, you will surely die. And Satan said, no. When Satan have sowed the seed of doubt, his next step is to outrightly contradict the word of God. He plays down the severity of God's judgment. Sasabihin niya, no, hindi matindi ang ano yan. Mabawasan yung joy mo, pero hindi yung okay ka pa rin, save ka pa rin, sige, tuloy-tuloy lang. Everything will be okay. Kagaya nga nung madalas na sinasabi, sige lang, makipagrelasyon ka sa hindi ligtas. Sige, asawahin mo yung hindi ligtas. Maliligtas din yan sa... Again, hindi natin hawak.
sa habag ng Panginoon kung maligtas ang asawang hindi mananampalataya. Pero malinaw ang utos ng Panginoon kung mag-aasawa, only in the Lord. Sasabihin ni Satanas, walang mangyayari, walang makakasakit. Nagmamahalan naman kayo, di ba? Walang masasaktan. Nung pinanood ko ho yung documentary ni Matt Walsh na What is a Woman, nung kinakausap niya yung isang professor, bakit? Sabi ng professor, bakit ka interesado? Ba't gusto mong malaman? Ba't ka tanong ng tanong? At ang sabi nitong si Matt Walsh, hindi mananampalataya si Matt Walsh, pero sabi ni Matt Walsh, gusto ko lang ng realidad. Gusto ko lang ng katotohanan. Pero narito ang kaaway ay patuloy na magsasabi sa iyo, wala ka. Bakit mo gustong isundin ang mga bagay na yan? Have fun. Do your thing. Hindi kasalanan yan, okay lang yan. Tignan mo nga yung mga kaklase mo, tignan mo nga yung mga kabarkada mo, malaya silang nagagawa, gusto nilang gawin. Lakwartya sila sa araw ng linggo, ikaw nasa church, kawawa ka naman. Now, ito ang tanong, sino ang nagsinungaling? Si Satanas ba o ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, kayo ay mamamatay. Ang sabi ng Satanas, hindi kayo mamamatay. Ang tanong, namatay ba si Eva at Adan? Walang sagot, yes, namatay si Eva at Adan. Immediately and eventually. Spiritually, sila'y immediately namatay. Nabuksan ang kanilang mga mata, nakita lang sila ay hubad at nandun na ang pagkahiwalay sa Diyos. At nung narinig ni Eva at Adan ang boses ng Panginoon, sila'y natakot. That sweet fellowship with them and with God is now broken. They died spiritually. And then later on, physically. 930 years later. Ang nagsisinungaling ay si Satanas. Mga kapatid, tandaan ho natin, ang nagsisinungaling lagi ay si Satanas. For he is a liar and a father of it. It may be nahahaluan niya ng konting truth. Naalala ko yung illustration ni Kent Hovind. Alam niyo yung lason sa daga? Ang lason sa daga is kundi 99-98% good food. Yung lason ay 0.1% lang. Pero yun yung papatay. Hahaluan niya na maaari ng katotohanan, pero ipapasok niya ang kasinungalingan. He is a liar. He can even say, pwede niyang sabihin, God is so loving. Totoo yun, tama? God is love. And for God so loved the world. Pero sabihin niya sa bandang dulo, well, God is loving, therefore, imposibleng may impyerno. Imposibleng may impyerno. Alam niyo, ngayon ko lang naisip, may pinost yung isang kapatid natin sa Panginoon, which is a repost, na ang sabi, I believe si R.C. Sproul nagsabi, atheism is and this is Spurgeon, atheism is a strange thing. Kahit daw ang Diablo hindi naging atheist. Ano bang relihiyon yung dininiwala sa impyerno? Mormonism? Jehovah's Witness. It's a strange thing. Kahit ang Diablo, alam niyang may impyerno. Alam niyang patungo siya doon. Pero dinideny ng mga taong ito. At gagamitin ng Diyos, gagamitin ng Diablo ang kasinungalingan na ito upang linlangin ang marami na sige lang, live your life. Wala namang impyerno. Wala namang Diyos. Go ahead, gawin mo ang gusto mo. Ang sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 11 verse 9. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. Okay? Malakas ka, may kakayahan ka, enjoy.
Gawin mo ang nasa ng puso mo. Gawin mo ang habulin mo yung nakikita at yung mga bagay na gusto mo. Go, go, go! Pero sabi niya, but know this, but know thou that for all these things, God will bring thee to judgment. Kung ikaw ay nalinlang na ng kaaway na hindi ka mananagot sa Panginoon, I'm sorry, He is a liar. Haharap lahat sa Diyos. Kung nakumbinsi ka na ng diablo na ang kasalanan ay libre at pwede mong i-enjoy at walang mangyayari sa iyo habang patuloy mong binabaliwala ang ebanghelyo, okay lang. Patuloy mong baliwalain ang ebanghelyo, okay lang yan. Walang mangyayari sa iyo. No, 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 no. He is a liar. Haharap ka at mananagot ka sa Panginoon. He will diminish God's judgment. And number 3, dito tayo matatapos. He will accuse God's character. Satan will accuse God's character. Verse 5, Genesis chapter 3. Ang sabi ni Satanas, he shall not surely die. Bakit daw? Kaya kayo pinagbabawalan ng Diyos ay ito, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Kaya kayo pinagbabawalan ng Diyos, kasi merong pinagkakait ang Diyos sa inyo. Anong sinasabi ni Satanas? Pinervert ni Satanas ang sinabi ng salita ng Panginoon. Bakit ba sila pinagbawalan ng Panginoon? Para bang ganito? Isa sa mga kamanghamanghang bagay para sa bata. Hindi ko alam, ewan ko sa inyo, nung kayo ho ay mga bata, pero isa sa mga kamanghamanghang bagay sa akin, nung ako ay bata, ay ang apoy. Apoy? Tama ba? At ewan ko kung naaalala nyo nung bata kayo, paulit-ulit ang magulang natin na pinagsasabihan tayo na, huwag kang maglalaro ng apoy. Pero once na nakita mo yung posporo, manghang-mangha ka, susubukan mo yung langgam, ganong karami. Yan, bakit ka pinagbabawalan ng magulang mo na maglaro ng apoy? Dahil ba KJ ang magulang? Ayaw lang ba ng magulang mo na ma-enjoy mo ang isang kamanghamanghang bagay na ito? No. Pinagbabawalan ka ng magulang mo dahil ito ay maaaring makapagdulot ng napakatinding pinsala sa iyo. At sa kanila pag nasunog ang buong bahay. Pero ang sinasabi ni Satanas ay ito, no, pinagbawalan kayo ng Diyos para sa Diyos. Kasi self-centered ang Diyos. Ayaw niya na kayo ay maging kagaya niya. Pero kaya sila pinagbawalan ng Panginoon dahil alam ng Diyos na pag sa oras sa kinain nila ito, that relationship will be broken. Inaakusahan ni Satanas ang karakter ng Diyos na ang Diyos ay hindi mabuti, ang Diyos ay hindi mapagmahal, ang Diyos ay hindi para sa inyo, ang Diyos ay kalaban niyo. Kaya ayaw ng Diyos na kainin nyo ang bagay na yan, hindi dahil He cares for you. You will not die. Anong real reason? Kasi self-centered ang Diyos, egotistic ang Diyos, selfish ang Diyos. Ayaw niya ng kompetisyon. Ang punto, aatakihin ni Satanas ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagpilipit dito, paglalagay ng question mark dito, at then aatakihin ni Satanas ang karakter ng Panginoon. Ipepresent niya ang Diyos bilang isang Diyos na walang pangunawa, bilang isang Diyos na poor ang management. Kaka-church mo lang, wala ka pang absent sa church ng 2023, tapos ngayon na-aksidente ka, pambihirang Diyos naman yan. Wala siyang perfect wisdom. Poor decision maker ang Panginoon. Ang resulta, bakit ka magtitiwala sa Diyos na ito? Bakit ka magtitiwala sa mga salita at bakit mo susundin ang salita ng Diyos na ito?
Maniwala ka sa akin. Gusto ko ma-enjoy mo ito. Huwag ka maniwala sa Diyos, KJ yan. Maniwala ka sa akin, hindi ka mamamatay. May hidden agenda si God. Kaya niya sinabi yun. Ako yung para sa'yo. Ako yung kakampi mo. Ganon kadaya si Satanas. And what was the offer? Your eyes will be opened. Dahil alam ng Diyos na sa sandali na kainin nyo ito, your eyes shall be opened. The acquisition, the gain, pag-gain ng greater knowledge and experience. And yes, as we have said, Satan ay magsasabi ng kasinungalingan kasama ng katotohanan para maging mas katanggap-tanggap. This is half-truth. Yes, their eyes will be opened, but not in the positive way. Ipapakita niya na tila baga napakaganda at napakasarap. Di ba paulit-ulit ang warning ng author ng Proverbs? Yung bread eaten in secret. Mukhang matamis, mukhang masarap. Pero ang dulo nito is the bitterness of gall. You will know good and evil. Again, Adam and Eve surely knows that God is God is of great knowledge, and they clearly see it sa creation ng Panginoon. Pero narito ang pag-aalok ni Satanas, you will gain greater knowledge, magiging kagaya kayo ng Panginoon. So your eyes will be opened. Pangalawa, ang sabi ni Satanas, ye shall be as gods. Actually, kaya kayo pinipigilan. Ayaw ng Diyos na mag-upgrade kayo. God doesn't want you to be, yes, as we have studied, God wants us to be like Christ. He predestinated us to be conformed to the image of His Son, and that is not essentially, but morally. But si Satan dito is not talking about character. He's talking about status. Take note. Bakit si Satanas ay naging Satanas? Dahil ninasa niya na maging kapantay, katulad. At ano ang alok niya kay Adan at kay Eva? Ye shall be as gods. Umaalingaw-ngaw pa rin itong napakasamang pagnanasa ni Satanas na ito. Anong punto? Satan will present God as an enemy who is against you. And he is a liar. Bantayan ho natin. Si Satanas ay napakatuso. Si Satanas ay parang liyong umaatungal at humahanap ng kanyang malalapa. Kanyang pipilipitin ang salita ng Diyos. Kanyang i-diminish ang mga parusa na sinabi ng Panginoon at kanyang aakusahan ang karakter ng Diyos. Now, Brother Paul, pambihira, napakadaya ni Satanas, napakatindi ng kanyang panloloko. Paano? Wala tayong ibang proteksyon kundi ang katotohanan ng Diyos. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So Psalm 1, nandun yung paglalarawan ng isang blessed man. Blessed is the man who walketh not in the way of sinners, who sitteth not in the seat of scornful, nor standeth in the way of sinners. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Paano mangyari na we will not fall sa daya ng kaaway? We must master the book. Hindi ho sinasabi na kailangan natin maging mga big head theologians. Now, kung binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan at kapasidad para sa bagay na yon, purihin ang Panginoon. Pero kailangan sa biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy, unti-unti, umusad sa karunungan, sa tamang kaalaman ng salita ng Diyos. Ito'y pagbulay-bulayan at itago sa ating mga puso. At ito ang magbabantay sa atin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na maging mapagbantay, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi maging sa susunod na henerasyon. Oh, mga kapatid, nakakatakot.
Naalala niyo ho yung shinare ko ho sa GC kahapon? Tama, kahapon. From Brother Jordan Rabanes. Merong sa isang noontime show na nakalaan para sa isang section doon na nakalaan para sa mga bata. Isip bata. Ang host ay isang merong pilipit na kaisipan. At mga bata ang manonood. Unti-unti. O mga kapatid, maging maingat tayo. Tulungan tayo ng Diyos na maging mapagbantay sa mga bagay na ito. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na siyang aming gabay, na siyang aming liwanag, at siya ring aming espada, tabak ng banal na Espiritu, na panlaban namin sa mga daya ng kaaway. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa kabila, Diyos, ng mga gawain, kabisihan na yung niloob na maging katungkulan namin sa araw-araw, Lord, help us to find time, to give time. Dahil napakahalaga na malaman, matutunan namin ng salita mo, ang katotohanan mo. At ito, Panginoon, na mag-iingat sa amin laban sa mga daya ng kaaway. Panginoon, salamat na binigay mo sa amin ang banal na Espiritu. Salamat na nilagay mo kami sa fellowship ng mga mananampalataya na patuloy na magiging bantay sa amin, magpapaalala sa amin. Salamat sa biyaya mo na sapat. At Lord, muli aming hinihiling na sa bawat isa sa amin, mga ama ng tahanan, mga ina ng tahanan, mga kabataang naririto na mga mananampalataya. Gamitin mo kami upang ang daya ng kaaway ay ma-expose, upang maingatan ang iyong iglesia, upang mapagpatuloy kami sa paglakad sang-ayon sa iyong kalooban. Ilayo mo kami sa kasalanan. Tulungan mo kami na lumaban sa aming kaaway na dyablo at manatiling lumalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat. Awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, I know whom I have believed. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why in worthy Christ in love redeem me from His own. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how His saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. At muli, akin pong ini-encourage ang bawat isa. Pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan sa buong araw na ito. At patuloy natin maging ilaw at gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At nawa sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang kaloo o ang biyaya ng Ama at ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw sa tayo dinako ng ating Panginoon.
God bless po. Magandang hapon. We are now dismissed. By the way ho,